Ininspeksyon ng mga otoridad ang nadiskubreng fault line sa Bogo City, Cebu. Peligroso ito para sa mahigit 6,000 residente. At live mula sa Bogo City, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, gaano ba kahaba itong ang nadiskubreng fault line? Niki, nasa 30 hanggang 40 kilometro ang haba ng nadiskubring Bogo fault line. Apektado nito ang Purok Joseph ng Barangay Dakit at ayon sa mga otoridad, nasa mahigit 5,000 o 6,000 residente ang nakatira rito. Katunayan, 5 ang bahay ang direktang dinaanan ng fault line. Sila ang mga pinadapa ng magnitude 6.9 na lindol. Pumunta nga rito ang PHIVOLCS at Office of the Civil Defense o OCD para inspeksyonin ang aktibong fault line. Ipinagutos nila ang forced evacuations lalo't patuloy pa rin ang nararanasang aftershock sa Bogo City. Samantala, Nikki, ay tatayo naman ang tent city sa 20 hektar na lupain na magiging pansamantalang tirahan ng daan-daang pamilya, partikular na yung mga apektado ng fault line. Sa mga oras na ito, Nikki, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tulong at ayuda mula sa iba't ibang lugar sa bansa. At ngayon ay nakatayo tayo sa isa sa pinakamalaking tent city na itinayo ng pamahalaan para sa mga biktima ng lindol dito sa Bogo City. Sa likuran ko ay may mga tent na, modular tent na nakatayo para sa mga apektado ng lindol. At dito naman sa bahaging ito, makikita natin yung mga bulldozer na pinapatag na ang bahaging ito para sa gayon ay ihanda para mapagtayuan ng itatayong mga modular tents para sa mga apektadong mga biktima ng lindol. Nikki, bukod dito ay may mga residente rin na binigyan ng mga tent o modular tent na pamahalaan mula sa bukod sa Bogo City ay meron din sa karatig na bayan tulad ng Sugod, San Remigio, Daan Bantayan, Midillion at iba pang lugar. At ang laman ng tent city, Nikki, ay may mga medical team na nakatoka, ay may mga gamot na naka-standby para na rin sa mga pangangailangan o health emergency ng mga tao na nandito. At gayon din, may mga tutulong din ang Department of Tourism at TESDA para sa livelihood program sa mga residenteng titira dito sa tent city. At magbabantay naman sa seguridad ang AFP, ang PNP para sa mga apektadong pamilya na magtitira dito sa lugar na ito. At ang Department of Education din, Nikki, ay magsasagawa rin ng learning program para sa mga estudyante at sa mga kabataan na naririto. At gayon din ang bukod sa Department of Education ay magsasagawa rin ng DSWD ng mga livelihood program at sila rin ang nakatoka sa pagkain at mga pangangailangan ng mga biktima ng lindol na titira dito sa tent city. Dito sa kinatatayuan ko sa Bogo City kung saan ang ground zero o ang epicenter ng magnitude 6.9 na lindol dito sa Northern Cebu. Nikki. John, kailan ba matitirhan yan mga tent city sa likod mo? Actually, Nikki, ngayon pwede na siyang matirhan dahil may mga nakatayo naman na ng mga tent dito, mga modular tent. Pero hindi ang kanila lang ay iniantay pa yung mga ilaw, mga elektrisidad. Yun lang inaantay nila para nang sa gayon ay paggabi ay meron si kasi ang kanina nung nag-inspeksyon si DPW Secretary Vince Dizon ay ang isa sa mga kinailangang i-set up ay yung charging station, yung elektrisidad para nang sa gayon ay merong ventilation din yung mga tao dito may masasaksakan ng mga electric fan nila at yung mga gadgets nila, mga kinakailangan nila mga device tulad ng cellphone. John, pagdating naman sa relief goods, tuloy-tuloy lang ang pagdating lalo na ng pagkain at tubig na maiinom? Tama ka nga dyan, Nikki, no? Yung mga donations dito ay naka-standby, nakaposisyon na rin dito sa tent city. At bukod dito ay may mga from time to time may mga donations din. At bukod sa mga assistance coming from the government, may mga donations din from the non-government organizations ang dumarating dito from time to time dito sa lugar at sa mga apektadong residente dito sa northern part ng Cebu. Sige, mag-iingat kayo at maraming salamat. John Aroa, live mula sa Bogo, Cebu.
mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.